Isang magandang gabi po sa inyong lahat mga kaistorya. Isa na namang kwento ng kababalaghan ang sa inyo sa gabing ito. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutang pindutin ang notification bell. Ganon din at i-share ang ating video. At huwag rin kakalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa mga pinakabago nating mga uploads. Siya nga pala, huwag niyo rin pong kakalimutan i-follow ako sa aking Facebook page. Narito po ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Maraming salamat po sa inyong pag-follow. Samantala, narito na ang ating tampok na kwento sa gabing ito. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Isang maaliwalas at magandang araw sa iyo pati na rin sa lahat ng mga taga-subaybay. Ako si Jamaica, 47 years old na ngayon. Ewan ko ba kaistorya, matagal ko ring pinag-isipan kung dapat ko pa bang isulat at ikwento sa iyo ang liham na ito. Minabuti kong ibahagi ito ngayong gabi upang maikwento ang isang napaka-weird, napaka-kakaiba at nakakatakot na karanasan ng aking kabataan na hindi ko kailanman malilimutan hanggang sa aking pagtanda. Sa loob ng napakaraming taon, itinago ko ang kwentong ito sa aking sarili dahil tuwing naaalala ko ang mukha, ang mga mata at ang nakakilabot na kilos ng aking pinsan, tumatayo at nanginginig pa rin ang aking balahibo. Nais ko pong malaman ninyo at lahat ng mga taga-subaybay ang totoong nangyari nung ako'y nasa unang taon pa lamang sa kolehiyo. Kung paanong nabalot ng hindi maipaliwanag na takot at panginginig ang aming dating napakasaya at napakatahimik na tahanan dahil sa pagdating ng isang kamag-anak mula sa malayong probinsya. Maayos at tahimik ang buhay ko ngayon kasama ang sarili kong pamilya. Pero kapag nag-iisa ako sa kwarto at nakakarinig ako ng mahinang kaluskos o nakakakita ng taong nakayuko, bumabalik agad sa utak ko ang mga araw na iyon sa lumang bahay namin. Ngayong gabi dinala ako ng lakas ng loob ko na sabihin sa iyo ang totoong nangyari sa aking nakaraan. Noong mga panahong iyon, maayos, masaya at napaka-komportable ng buhay namin sa Maynila. Nakatira kami ni Mami at Daddy sa isang malaki at magandang 2 palapag na bahay sa isang tahimik na subdivision sa lungsod. Unang taon ko pa lamang sa kolehiyo noon. Kumuha ako ng business administration at napakarami kong mga kaibigan sa eskwelahan. Araw-araw ay puno ng saya, kwentuhan sa kantin, gala pagkatapos ng klase at mga malalaking plano para sa aming hinaharap. Ako ang nag-iisang anak ng aking mga magulang kaya't ibinibigay nila ang lahat ng aking kailangan at hilingin. Hindi kami naghihirap kaistorya. Maayos ang aming pamumuhay at napakapayapa ng aming kapitbahayan sa lungsod. Wala akong anumang inaalala sa buhay kung hindi ang aking pag-aaral, ang aking mga proyekto sa college, at ang aking mga paboritong libangan kagaya ng pagbabasa at pagre-reorganize ng kwarto ko. Sa aming tahanan, napakalinis at napakaaliwalas at maliwanag ang bawat silid dahil alagang-alaga ito ni Mami. Mahilig si Mami sa mga halaman at sa mga malalaking salamin, kaya't laging amoy sampagita at presko ang loob ng bahay. Madalas kami magtipon-tipon sa sala tuwing gabi pagkahapon para sabay-sabay na kumain ng hapunan at manood ng mga paborito naming palabas sa telebisyon habang nagtatawanan. Ang simpleng ligaya at kapayapaang ito biglang nagbago at nagdilim nang dumating ang isang hindi inaasahang balita
mula sa probinsya. Naghahapunan kami noon sa aming dining table isang gabi. Nakatanggap si Daddy ng isang malungkot at nakakagulat na tawag sa telepono mula sa aming probinsya sa Samar. Nabalitaan naming pumanaw ang aming tiyahin at tiyuhin, ang nakababatang kapatid ni Daddy at ang asawa nito. Dahil daw ito sa isang matinding aksidente sa lalawigan. Sumalpok daw ang sinasakyan nilang tricycle sa isang mabilis na dump truck sa isang kurbadang daan. Dahil sa trahedyang iyon, naging ulila sa magulang ang kanilang iisang anak, ang pinsan kong si Jen. Dahil walang ibang pamilya o mag-aaruga kay Jen sa probinsya at pawang matatanda na rin ang mga kapitbahay nila, nagpasya sina Mami at Daddy na pansamantalang ampunin at patirahin muna siya sa aming bahay dito sa Maynila upang makapag-aral at magkaroon ng bagong simula. Bagaman nalungkot ako ng gusto sa biglang pagpanaw ng kanyang mga magulang, naging handa at bukas naman ang puso kong tanggapin ang aking pinsan. Inayos pa nga ni Mami ang isang bakanteng silid ng ikalawang palapag, yung kwarto sa tabi mismo ng aking kwarto, para naman may sarili siyang espasyo at maging komportable siya. Sinabi sa akin ni Daddy bago siya dumating, "Jamaica anak, halos kaedad mo lang si Jen. 19 na taong gulang na rin siya. Tratuhin mo siyang mabuti. Ipasyal mo at ibahagi mo sa kanya ang mga gamit mo para hindi siya masyadong malungkot o kaya naman mangulila." Inaasahan ko talaga kay istorya na magkakaroon ako ng isang bagong kapatid, kasama sa kwentuhan o kaya'y bagong kaibigan sa loob ng bahay. Excited pa nga akong ipahiram sa kanya ang mga damit ko. Pero hindi ko kailanman inakala ang totoong anyo, aura at pagkatao na aking makakaharap at makakasalubong sa aming pintuan. Pagkalipas ng ilang araw ng paghihintay, dumating si Jen sa aming bahay noong hapon. Sakay ng isang lumang passenger van mula sa lalawigan. Wala siyang dalang malaking maleta tulad ng karaniwang biyahero. Bitbit lamang niya ang isang maliit at lumang bayong na naglalaman ng kanyang kakaunting mga damit at mga personal na gamit. Mabilis kaming lumabas sina Mami at Daddy upang salubungin siya sa aming gate at pintuan. Ngunit na makita ko si Jen na dahan-dahang bumababa sa van, napahinto ako sa aking paglalakad. Para bang nagkaroon ng biglang panginginig sa buo kong katawan dahil sa kanyang kakaibang anyo. Bagaman sinabi sa akin ni Daddy na 19 na taong gulang pa lamang siya at halos kaedad ko lamang, mukha na siyang matandang babae. Ang kanyang balat ay napakaputla. May malalalim na kulubot at maitim na bilog sa paligid ng kanyang mga mata. May napakakapal at mahaba at gulong-gulong itim na buhok na halos natatakpan ang buo niyang balikat at kalahati ng kanyang mukha. At ang pinaka-weird, may isang malaking bukol o umbok sa kanyang likod sa ilalim ng kanyang luma at maluwag na damit. Kaya mukha siyang kuba na lagi nakayuko kapag naglalakad. Tumingin si Jen sa amin ng dahan-dahan niyang itaas ang kanyang ulo. Wala man lamang kahit kaunting ngiti, lungkot o anumang emosyon mula sa kanyang mga mata. Purong lamig at blankong titig lamang ang naroroon. Lumapit si Mami at niyakap siya. Pero hindi man lamang gumalaw ang mga bisig ni Jen para gumanti ng yakap. Nang hawakan ko ang kanyang kamay para bumati at magpakilala sa kanya sa aming bakuran, halos napabitaw ako sa gulat. Napakalamig ng kanyang balat. "Jen, pasok ka. Ito ang bahay natin ngayon. O Jamaica, tulungan mo ang pinsan mo sa bayong niya," ang malumanay na sabi ni Daddy. Pumasok siya sa loob ng aming bahay ng napakabagal. Bawat hakbang ng kanyang mga paa sa aming makintab na sahig, tila ba may kasamang mabigat na pakiramdam. Nakayuko lamang ang kanyang ulo habang nakatitig sa semento.
habang ang makapal niyang buhok gumagalaw sa kanyang magkabilang balikat. Kaistorya, akala ko noong unang araw lamang weird ang pagkilos ni Jen dahil naninibago pa siya sa Maynila o nagluluksa pa siya sa kanyang mga magulang. Pero sa mga sumunod na araw ng pananatili niya sa aming bahay, mas lalo kong napansin ang kanyang hindi karaniwan at nakakilabot na mga kilos. Hindi siya nakikipag-usap sa amin tuwing kumakain kami ng hapunan sa hapagkainan. Nakatitig lamang siya sa kanyang plato habang dahan-dahang inunguya ang kanyang pagkain. Mas pinipili niyang magkulong sa kanyang kwarto sa buong araw at ayaw niyang lumalabas man lamang para magpahangin sa bakuran. Tuwing dadaan ako sa tapat ng kanyang silid sa ikalawang palapag, nakasara ng mahigpit ang kanyang pintuan at mga bintana. Ang buong paligid ng kanyang kwarto ay napakadilim, napakalamig at napakatahimik. Sinubukan ko pa siyang ayain noon na lumabas kami para mamasyal at bumili ng mga bagong damit sa mall para naman makapag-adjust siya. Pero umiling lamang siya tumitig sa akin gamit ang kanyang malalalim at maitim na mata na walang anumang kislap ng saya. Doon ako nagsimula makaramdam ng kaunting ilag, kaba at takot sa kanya na pilit kong hindi ipinapahalata. Isang hapon, habang nag-aaral ako sa aking silid para sa aking exam kinabukasan, nakarinig ako ng mahihinang boses mula sa kwarto ni Jen sa kabilang kwarto. Akala ko noong una ay may kausap siyang bisita o kaya may tumawag sa kanya sa telepono. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan akong lumapit sa kanyang pinto upang makinig mula roon sa labas. Narinig ko si Jen na nakikipag-usap sa isang napakalalim, garalgal at parang nanggagaling sa ilalim ng lupang boses na hindi ko naman maintindihan ang mga salita. Para itong wikang lumang-luma kay istorya. Pero nang dahan-dahan kong silipin ang maliit na siwang ng pintuan, nagulat at nanlamig ako nang makitang nag-iisa lamang pala siya sa loob. Nakaupo siya sa may sahig habang nakaharap sa madilim na sulok ng kwarto. Dahan-dahan siyang tumatango na para bang may totoong taong nakatayo sa harap niya. Mabilis akong bumalik sa aking kwarto habang mabilis at masakit ang tibok ng aking dibdib sa matinding takot. Hindi ko maisip kung kanino siyang nakikipag-usap at kung bakit napakalalim ng boses na napapakinggan ko mula sa kanya. Dito na ako nagsimulang maghinala na may kakaiba, weird at masamang elemento sa aking pinsan. Mula nang tumira si Jen sa aming bahay, napansin na rin ni na Mami at Daddy ang pagbabago sa buong kapaligiran ng aming tahanan. Ang aming bahay na dating napakaliwanag, amoy sampagita at napakasaya, naging napakamalamig, napakatahimik at napakalungkot. Tila ba may bigat at maitim na alapaap na nakatabon sa aming pamilya sa araw-araw. May mga pagkakataon na biglang namamatay o kumukurap ang mga ilaw sa hallway sa tuwing dadaan si Jen sa gabi. Ang magagandang halaman ni Mami sa bakuran, mga orchid at bougainvillea na alagang-alaga niya, dahan-dahang natutuyo, nangingitim, namamatay ang mga ito nang walang malinaw na dahilan. Naging balisa si Mami pero pilit niya pa ring inuunawa ang lagay ng aming pinsan dahil iniisip nilang nagdadalamhati lamang ito. Nagsimula na rin ako mahirapan sa aking pagtulog gabi-gabi dahil sa kakaibang pakiramdam na may nakatayo sa labas ng aking pinto at nakatitig sa akin sa siwang ng ilalim. Palagi ako nagigising sa gitna ng madaling araw habang basang-basa ng malamig na pawis ang aking katawan. Ang aking mga magagandang araw sa kolehiyo, unti-unting napalitan ng pabalik-balik na kaba at takot.
Isang gabi, habang nakahiga ako sa aking kama at sinusubukang matulog, nakarinig ako ng mabagal na kaluskos sa labas ng aking silid sa ikalawang palapag. Tila ba may dahan-dahang naglalakad pabalik-balik sa hallway sa gitna ng kadiliman. Dahan-dahan akong bumangon at pinuksan ang aking pinto para tingnan kung sino iyon. Doon, nakita ko si Jen na nakatayo sa dulo ng hallway habang nakatalikod sa akin. Pero kaistorya, pinalibutan ako ng matinding panginginig nang makita kong ang malaking bukol o umbok sa kanyang likod sa ilalim ng kanyang damit, tila ba kumikilos. Gumagalaw ng bahagya na parang may buhay na nilalang doon. Gumagalaw ng bahagya na parang may buhay na nilalang sa loob niyon. Nanginginig ang aking mga binti habang nakatitig sa kanyang kakaibang posisyon mula sa dilim. Bigla siyang lumingon sa aking kinaroroonan. Ang kanyang mga mata sa dilim naging napakalaki at nakatitig sa akin ng diretso. Agad akong bumalik sa aking kwarto. Mabilis kong isinara ang aking pintuan at inilagay ang lock habang humihingal at nanginginig sa matinding takot. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging weirdo at nakakatakot ang mga kilos ni Jen sa aming tahanan. Ayaw niyang pabuksan ang mga bintana ng kanyang kwarto kahit napakainit ng panahon sa Maynila. Tuwing papasok si Mami sa kanyang silid para magpalit ng punda ng unan o maglinis, napapansin itong may kakaibang amoy sa loob ng kwarto na para bang mga halamang gamot ito. Nakikita ko rin si Jen na madalas nakatitig sa mga pusa sa kalsada habang dahan-dahang gumagalaw ang kanyang mga labi na para bang mayroong ibinubulong. Ang mga alagang aso at pusa ng aming mga kapitbahay ay nagtatakbuhan, nagwawala at nagtatahulan tuwing lalapit siya sa may gate. Tila natatakot at nasasaktan ang lahat ng nilalang sa kanyang presensya. Sinubukan ni Daddy na kausapin si Jen sa sala tungkol sa kanyang kalagayan at kung gusto ba niyang magpatingin sa doktor para maipagamot ang kanyang likod at ma-check up ang kanyang kalusugan. Subalit tumitig lamang si Jen kay Daddy na walang imik. Malamig ang mga mata at mabilis na pumasok sa kanyang kwarto. At doon na nga dumating ang pinakagabi na nagbago sa lahat. Ang gabing hindi ko kailanman malilimutan sa tanang buhay ko. Pumasok ako sa kusina sa gitna ng madaling araw. Mga 2:00 noon, iinom sana ako ng tubig dahil hindi ako makatulog. Madilim ang buong ibaba ng bahay at tanging ang ilaw lamang mula sa poste sa kalye ang tumatago sa bintana ng kusina. Pagpasok ko sa kusina, napahinto ako at halos tumigil ang pagtibok ng puso ko. Nakita ko si Jen na nakaupo sa may sahig sa gilid ng nakagilid na mesa sa may dilim. Hawak-hawak niya ang isang buong manok na wakwak na ang maliit na tiyan. Dahan-dahan niya itong kinakain. Nilalamutak ang hilaw na karne at dugo ng buong lakas nang walang anumang kutsilyo o kobyertos. Balot ng dugo ang kanya mga daliri, labi at baba, habang nakatitig sa akin ang kanyang dalawang matang walang kislap. Ang hilaw na dugo ng manok ay patuloy na pumapatak at umaago sa kanyang duster habang patuloy siyang ngumunguya ng hilaw na karne at buto. "Mami! Daddy!" Napasigaw ako ng napakalakas sa matinding takot, dumi at gulat na aking nakita. Dahil sa aking napakalakas na sigaw, mabilis na nagising sina Mami at Daddy sa kani-kanilang silid at nagmamadaling tumakbo pababa roon sa may kusina. Binuksan ni Daddy ang malaking ilaw sa kusina at doon ay nakita rin nila nakapangingilabot at nakasusukang sitwasyon sa may sahig.
Napahawak si Mami sa kanyang bibig habang napapaupo sa matinding gulat at takot. Nakaupo pa rin si Jen sa may sahig habang hawak ang kalahating hilaw na karne ng manok. Balot ng dugo ang muka at nakatitig sa aming lahat ng walang katiting na hiya o takot. Ang dugo mula sa manok ay patuloy na pumapatak sa may semento ng aming malinis na kusina. Nagulat at nanginginig si Daddy habang dahan-dahan at maingat na lumalapit sa kanya upang kunin ang karne. Jen, anong ginagawa mo? Bitawan mo yan. Nang hawakan ni Daddy ang kanyang braso, nagsimulang gumawa si Jen ng kakaibang ungol. Galit na tunog. Garalgal na sigaw mula sa kanyang lalamunan habang itinutulak ang kamay ni Daddy ng napakalakas. Ang kanyang kulubot na mukha ay lalo pang nangunot sa matinding galit sa aming lahat. Ilang saglit pa, biglang nawala ng malay ang pinsan ko. Dito na na-realize ni na Mami at Daddy at ng buong pamilya namin kay istorya na hindi na karaniwang tao o sakit lamang ang lagay ng aking pinsan. May isang napakasamang bagay na kasama niyang pumasok sa aming bahay. Kinabukasan, agad na tumawag si Daddy ng isang kilalang doktor at psychiatrist upang suriin ang kalagayan ni Jen sa aming bahay. Isang mahabang oras ang ginugol ng doktor sa loob ng kwarto ni Jen habang nangikipag-usap at sinusuri ang kanyang mga kilos. Naghintay kaming tatlo ni na Mami at Daddy sa may sala na mayroong matinding kaba. Lumabas ang doktor mula sa may silid na may seryosong muka at umupo sa aming harap para magbigay ng paliwanag. Sinabi ng doktor na may malalang sakit sa pag-iisip at matinding trauma si Jen dahil sa aksidente at biglang pagpanaw ng kanyang mga magulang sa probinsya. Ang kanyang kakaibang kilos, ang hindi pakikipag-usap, at ang pagkain ng hilaw na pagkain ay bunga daw ng malalang kondisyon sa utak na hindi naagapan. Inirekomenda ng doktor na kailangan ni Jen ng masusing gamutan at pag-aalaga sa isang espesyal na pasilidad para sa may sakit sa pag-iisip. Subalit sinabi ni Daddy na kailangan muna naming ipaalam ito sa aming mga kamag-anak sa lalawigan. Napapatitig ako sa pinto ng kanyang silid habang nakaisip na maraming bagay. Pagkatapos ng kaganapan sa kusina, hindi na ako makapanatili na mag-isa sa alinmang bahagi ng aming bahay. Lumipat ako ng tulugan sa silid ni na Mami at Daddy dahil sa matinding takot na baka pumasok si Jen sa aking kwarto. Ang gabi-gabing pagtulog ay naging isang matinding pagsubok para sa akin. Isinara ni Daddy ang pinto ng kwarto ni Jen mula sa labas tuwing gabi upang makasigurado sa aming kaligtasan sa bahay. Naririnig pa rin namin ang mahihinang kaluskos at ang pag-ungol niya mula sa loob sa gitna ng madaling araw. Ang aming bahay ay tuluyan ng nawala ng saya at kapayapaan. Hindi na ako pumasok sa aking mga klase sa kolehiyo ng ilang araw dahil sa matinding stress at kawalan ng tulog. Palagi ako nakatitig sa hagdanan dahil sa matinding pag-aalala na baka makalabas si Jen. Naisip kong kailangan na niyang umalis sa aming tahanan sa lalong madaling panahon. Kinausap ni Daddy ang lahat ng aming mga kamag-anak sa lalawigan para ipaliwanag ang nangyari kay Jen sa Maynila. Sinabi niya ang tungkol sa kanyang sakit sa pag-iisip, ang kanyang kakaibang kilos at ang kaganapan sa kusina. Humingi si Daddy ng tulong kung sino man ang pwedeng mag-alaga sa kanya. Isang matandang tiyahin mula sa kabilang bayan sa probinsya ang nagboluntaryong kumuha at mag-aampon kay Jen sa kanila. Sinabi ng tiyahin ko na may kakilala siyang mga katutubong manggagamot sa kanilang lugar na pwedeng tumulong sa kanya. Napahinga na maluwag sina Mami at Daddy sa balitang ito. Inihanda ni Mami ang mga gamit ni Jen at ipinasok ito sa kanyang lumang bayong sa may sala. Naghintay kami sa pagdating ng aming kamag-anak na kukuha sa kanya mula sa Maynila.
at ang bawat oras ng paghihintay ay puno na matinding kaba at pananalangin. Pagkalipas ng 2 araw, dumating ang aming tiyahin kasama ang 2 malalaking lalaki upang sunduin si Jen sa aming bahay. Dahan-dahang binuksan ni Daddy ang pintuan ng kanyang kwarto at inalalayan siyang makalabas mula sa loob. Nakatitig lamang si Jen sa may sahig habang bitbit ang kanyang lumang bayong. Nang lumabas si Jen sa aming gate, lumingon siya sa akin sa huling pagkakataon gamit ang kanyang malalalim at walang kislap na mata. Ang kanyang mukhang kulubot at ang malaking bukol sa kanyang likod, huling beses ko nakita sa ilalim ng sikat ng araw. Walang sino man sa amin ang nakapagsalita na nang umaandar ang sasakyan papalayo sa aming bahay. Pumasok kami sa loob ng bahay at mabilis na isinara ni Daddy ang aming gate at pintuan. Kinabukasan, kumuha sina Mami at Daddy ng mga tagalinis upang ayusin at linisin ang buong kwarto ni Jen. Itinapon ang lahat ng mga gamit, kama at una na ginamit niya sa loob ng ilang linggong pananatili doon. Nais ni na Mami na mawala ang lahat ng kanyang bakas at amoy ng kanyang pagtira sa aming bahay. Binuksan ang lahat ng mga bintana at pintuan sa ikalawang palapag upang pumasok ang sariwang hangin at ang sikat ng araw. Nagwisik din si Mami ng mga pabango at banal na tubig sa bawat sulok ng hallway at kusina. Unti-unti nagbalik ang liwanag at linis ng aming tahanan sa Maynila. Bumalik ako sa aking sariling silid at inayos ang aking mga gamit sa eskwelahan para naman sa aking pagbabalik sa aking school. Bagaman malinis na ang kwarto sa kabila, naroon pa rin ang kaunting takot sa aking puso sa tuwing dadaan ako doon. Sinikap kong ilabas sa aking isip ang mga nakakatakot na alaala. Bumalik ako sa aking mga klase sa kolehiyo at nakipagkita sa aking mga matalik na kaibigan sa campus. Tuwang-tuwa silang makita ako muli, ngunit napansin nila ang pamumutla at ang aking pagiging tahimik. Hindi ko na lamang binanggit sa kanila ang totoong nangyari tungkol sa aking pinsang si Jen. Sinikap ko mag-focus sa aking mga leksyon at sa mga proyekto ng eskwelahan para makahabol sa aking mga marka. Mabilis na lumipas sa mga araw at naging bising muli ang aking buhay bilang isang estudyante sa lungsod. Ang saya at kulay ng aking kabataan, dahan-dahang nagbabalik. Kaistorya, mula noong araw na isinama si Jen ng aming tiyahin patungo sa lalawigan, wala na kaming naging balita tungkol sa kanya. Sinubukan ni Daddy na tumawag sa probinsya ilang buwan ang lumipas, subalit wala nang sumasagot sa linya ng telepono. Tila tuluyan na silang nawala ng ugnayan sa aming pamilya sa Maynila. Hindi na rin muli nagtanong si Mami tungkol sa kalagayan ni Jen sa aming mga kamag-anak tuwing mayroong okasyon. Mas pinili ng aming pamilya na huwag nang pag-usapan pa ang maikling pananatili ni Jen sa aming bahay. Ang kanyang pangalan ay naging isang malaking lihim na itinago sa aming nakaraan. Minsan kapag nakakakita ako ng mga taong may bukol sa likod ng kalsada, mabilis na bumabalik ang kaba sa aking dibdib. Pero pilit kong ipinapasa ang aking atensyon sa ibang bagay upang hindi na maalala pa ang kanyang mukha. Lumipas sa mga taon na walang anumang komunikasyon sa kanya. Nakatapos ako ng aking pag-aaral sa kolehiyo at nakahanap ng magandang trabaho sa isang malaking kumpanya sa lungsod. Lumipas sa mga taon, nagkaroon na rin ako ng sarili kong pamilya at mga anak sa Maynila. Ang aming lumang bahay kung saan tumira si Jen, naibenta na rin ni na Mami at Daddy na magretiro sila. Naging maayos at masagana ang aming buhay at nakalimutan ko na nga halos ang tungkol sa weirdong pinsan ko. Nauunawaan ko na ang sakit sa pag-iisip at matinding trauma ay kayang magpabago sa pagkatao at kilos ng isang tao nang hindi sinasadya. Ang mga weirdo niyang gawi at ang pagkain niya ng hilaw na karne, bunga marahil ng kanyang madilim na kalagayan na hindi naagapan agad.
Hindi man kami naging magkaibigan, ipinagdarasal ko pa rin ang kanyang kapayapaan. Ang karanasang iyon ang nagturo sa akin na pahalagahan ang kalusugan ng isip at ang kapayapaan sa loob ng ating tahanan. Natutunan ko maging mas maunawain sa mga taong may kakaibang kondisyon at pangangailangan sa kanilang buhay. Ang aming pamilya ay naging mas matatag sa pagharap sa anumang pagsubok. Sa pagtatapos ng aking liham, narealize ko na ang tao man ay magkaroon ng kakaibang anyo o malalang sakit sa pag-iisip, sila ay may sariling kwento ng paghihirap na hindi natin ganap na maiintindihan. Nagmamahal, Jamaica. Sa kwento ni Jamaica, nakita natin kung paano ang isang tahanang puno ng liwanag, saya at pagmamahalan ay pwedeng biglaang mabalot ng takot kapag may dumarating na mabigat na pasanin mula sa labas. Minsan kapag nakakakita tayo ng mga taong may kakaibang anyo, weirdong gawi o malalang pag-uugali, ang unang nararamdaman natin ay takot, dumi o pangingilag. Akala natin kababalaghan agad o masamang elemento. Pero ipinapaalala sa atin ng kwento ngayong gabi na sa likod ng mga nakakatakot at nakapangingilabot na kilos ng isang tao, minsan may mga nagtatagong napakalalim na sugat, matinding trauma, sakit sa pag-iisip na hindi natin lubos na naiintindihan. Ang pinsan niyang si Jen ay hindi dumating para manakit ng kusa. Siya, isang taong nawala ng gabay at katinuan dahil sa matinding trahedya sa kanyang mga magulang. At sa iyo, Jamaica, maraming salamat sa pagiging tapat at sa pagbabahagi ng kuwento mo. Naway magsilbing inspirasyon ang karanasan mo sa lahat ng mga pamilyang nakikinig ngayong gabi na maging maunawain tayo sa kapwa. Palagi pa rin nating pangalagaan ang kapayapaan at seguridad ng ating sariling tahanan.